Naantala ang pastor. June 7. Offertory Reading Devotional. Ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ang iyong mga utos. Mga awit Kapitulo 119 versikulo 60. Isang pastor ang nakatakdang magdaos ng evangelistic meeting sa isang bayan. Nang sumunod na araw, habang naglalakad siya sa bayan, hindi inaasahang matagpuan niya ang dati niyang kaklase na hindi niya nakita sa maraming taon. Sila ay parehong natutuwa na muli silang nagkita pagkatapos ng matagal na panahon. Nag-usisa ang kanyang kaibigan tungkol sa dahilan ng kanyang pagdalaw. Ipinaliwanag ng pastor na siya ay nagsasagawa ng paghahanda para sa evangelistic meeting na nakatakdang ganapin sa buwang iyon. Ang kaibigan ay sabik na sabik sa balitang iyon at nangako na maging pinakaunang tao na magpapabinyag sa darating na pangangaral. Ang kasigasigan ng kaibigan ay nagpaniwala sa pastor na ang kanyang kaibigan ay maaaring tumanggap na ng paanyaya na ibigay ang kanyang buhay kay Jesus. Naisip ng pastor na imbitahan ang kaibigan sa simbahan sa susunod na araw, ngunit hindi niya ito ginawa dahil para sa kanya ay magkikita naman sila ulit sa susunod na 3 buwan. Naghiwalay sila na umaasang magkakasamang muli matapos ang 3 buwan. Hustong 3 buwan ang lumipas at ang pastor ay muling dumating, na nakakadama ng pag-asa sa pag-iisip na mayroon na siyang isang mahalagang kaluluwa na handa para sa binyag. Bihirang makapagsimula ng evangelistic meeting na mayroon na kaagad na nakatalagang magpapabinyag. Ipinagpalagay ito ng pastor bilang isang magandang sinyales ng isang masaganang pag-aani. Tiyak na magkakaroon ng maraming conversion pagkatapos ng 3 linggo. Nang umaga ng unang araw ng pagpupulong, ang pastor ng distrito at ang tagapagsalita ay nagtungo sa lugar ng pagpupulungan. Sa kanilang pagdating ay napansin ng tagapagsalita ang isang tolda na nakatayo malapit sa lugar ng pagpupulungan. Inakala ng tagapagsalita na ito ay isang burol kaya itinanong niya sa pastor kung sino ang namatay. Ibinahagi ng pastor ng distrito ang pangalan ng namatay. Iyon ay ang kaibigan ng tagapagsalita na nangakong magpapabinyag sana sa pagpupulong na iyon. Ang tagapagsalita ay nalungkot ng gayon na lamang. Pinagsisihan niya na ipinagpaliban niya ang pag-aanyaya sa kanyang kaibigan na tanggapin si Jesus. Panawagan: maaari rin nating maipagpaliban ang pag-abot sa maraming tao. Kaya't magkaloob na tayo ngayon habang mayroon pa tayong pagkakataong ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Bukas, ang ilan sa mga taong maaari sana nating maabot ay maaaring hindi na natin maabot ng kanyang awa. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos.